Bawat spotlight sa arena ay nakatutok sa kanya, isang napakaliwanag, nakakasilaw na ilaw. Ang puso niya, bilis ng palo parang drum solo. Sa ilalim ng malaki, mabalahibong puting costume, naramdaman ni Arthur Pumble ang pawis na bumababa sa likod niya. Ito na, ang huling sandali ng National Dance-Off. Mananalo na siya, sisikat na siya, at mawawala ang lahat sa kanya. Normal lang ang lahat hanggang sa sandaling ito. Pero heto siya, malapit nang ipakita ang tunay niyang sarili sa mundo. Isang lalaking naka-yeti-suit na may malaking sikreto. Sino si Arthur Pumble? Para sa mga katrabaho niya, siya ang pinaka-boring na tao sa mundo. Isang accountant, laging beige na damit, tamang sapatos, at mahilig sa numbers. Ang buhay niya parang spreadsheet, laging ayos at malinis. Gusto niya ng tahimik na buhay, simple lang, walang gulo. Pero may kailangan pa si Arthur. Kailangan niya ng pera, maraming pera. Ang mahal niyang si Lola Pumble, ang pinakabait, pinaka-inosenteng matandang babae na may isip mo, kailangan ng mamahaling medical care. Ang mga bills, tambak, malaki at nakakatakot. Si Arthur, sa kanyang sapat-sapat lang na sweldo bilang accountant, ay na-stuck. Kailangan niya ng himala. Tapos, nakita niya. Oh, mas tama, ito ang nakakita sa kanya. Isang gabi, stress at mag-isa, isinuot niya ang isang nakakatawang balahibong costume na ginawa ng lola niya years ago para sa joke. Nagpatugtog siya ng disco music at sumayaw lang. Medyo sablay nung una, tapos biglang may ligaw, hindi inaasahang saya. Ni-record niya, in-upload online, at natulog, hindi iniisip kung anuman. Kinabukasan, sumabog ang video niya. Ipinanganak si The Disco Yeti. Nagustuhan ng mga tao ang nakakatawa, masayahin, at sumasayaw na Yeti. Maraming offers para sa ads at appearances ang dumating, at biglang, may pera na si Arthur para sa pagpapagamot ni Lola Pumble. Magkaiba ang dalawang buhay niya. Accountant sa araw, Disco Yeti sa gabi. Walang sinuman, kahit isa, ang nakakaalam ng balahibo niyang sikreto. Tapos dumating ang National Dance-Off. Ang grand prize ay napakalaking pera, sapat para sa huling, pinakamahirap na treatment ni Lola Pumble. Pero may catch, lahat ng contestants kailangan magtanggal ng maskara sa final round. Naguluhan si Arthur. Kakayanin ba niyang ilabas ang sarili niya? Ipakita ang tunay, nakakahiyang identity niya sa mga boring niyang kasama sa trabaho, lahat para sa lola niya. Kailangan niya, sumali siya, sinasabi sa sarili na pwede siyang manalo, kunin ang pera, at mawala na lang bago pa magtanggalan ng maskara. Pero ang buhay, gaya ng dati, ginulo ang maingat niyang planadong sikreto. Ang pinakamalaking problema niya hindi ang ibang dancers. Si Brenda Higgins ito, isang kasama niyang accountant sa opisina niya. Si Brenda, hindi tumitigil, matalas, at may amoy sa kahit anong kakaiba. Napansin niya ang biglang pagkawala ni Arthur, ang kakaibang kislap ng glitter sa beige jackets niya, ang amoy niya minsan na parang dry ice at pagod. Sinimulan siyang bantayan ni Brenda. Hindi sa nakakatakot na paraan, kundi sa nakakainis, sobrang organized, at parang spreadsheet na paraan. Nag-ingat si Arthur, pero habang mas nagtatago siya, mas nagiging suspicious si Brenda. Aalis siya ng maaga sa trabaho, kunwari may dentist appointment, pero nakikita siya ni Brenda na bumibili ng sequins. Idadahilan niya ang pagod niyang mata na nag-overtime, pero nahuli siya ni Brenda minsan na natutulog sa office supply closet habang humuhuni ng disco tune. Lalong lumaki ang paranoia niya. Naamoy na ba ni Brenda ang sikreto niyang Disco Yeti? Nagsimula siyang isipin na lahat ng tao ay nanonood sa kanya. Nakakakita siya ng mga malalim na kahulugan sa mga simpleng comment. Nang tanungin ng boss niya kung may sparkling personality siya, muntik nang himatayin si Arthur. Gumawa siya ng mga nakakatawang dahilan, gumawa ng mga alibay na madalas, ang dami niyang kwento, na kunwari, nakulong siya sa malaking bola ng sinulid o tumutulong sa mga nawawalang squirrel. Bawat kasinungalingan, mas lalo lang siyang nagmumukhang guilty. Isang gabi, matapos ang napakahirap na practice session, nagmadali si Arthur umuwi. Alam niyang sinusundan siya ni Brenda. Kailangan niyang maging sobrang ingat. Nakita niya ang car niya na nakapark sa kalsada, malapit sa bahay niya. Lundag ang puso niya sa kaba. Ginagawa na niya talaga. Ibubuking na niya talaga siya. Sumiksik siya sa mga halaman, suot ang kalahating tinanggal na Yeti head at hawak ang isang trophy na napanalunan niya nung gabing yun. Mula sa halaman, narinig niya si Brenda na kausap sa phone. Oo, sigurado ako, sabi niya, matalas at seryoso ang boses. Ang evidence, dummy. Sa tingin ko, may pinapatakbo siyang buong operation. May ginagawa siyang totoong ilegal. Kinilabutan si Arthur. Ilegal? Mas malala ba to kaysa sa pagiging disco dancer lang? Iniisip niya ang headline sa newspaper, accountant sa araw, disco deviant sa gabi. Lalong naging matindi ang dance competition. Si Arthur, bilang The Disco Yeti, ay paborito ng crowd. Ang mga nakakatawa niyang moves at matinding enthusiasm, nakuha ang loob ng lahat. Pero sa likod ng balahibo, gulo-gulo siya.
Akala niya, malapit nang mabuking ni Brenda ang kanyang Disco Yeti identity. Sinubukan niyang lituhin siya, iniwan ang disco ball sa office niya, nagpadala ng anonymous emails tungkol sa pagkalagas ng buhok ng Badger, akala niya, nakakatawang pampalito para sa Yeti, pero walang epekto. Lalo lang siyang tinitignan ni Brenda na nagtataka, pero determinado. Ang pinakamalaking hamon niya, galing sa ibang dancer, si The Glitter Gopher. Ang kalabang ito, parang sinasabotahe si Arthur sa bawat pagkakataon. May madulas na spot sa stage bago ang routine ni Arthur, nawawalang boot sa costume niya, biglang may glitter glue sa shampoo niya. Sigurado si Arthur na alam ng Glitter Gopher na siya ang boring accountant at sinusubukan siyang pabagsakin. Sino kaya itong Glitter Gopher na to, isip niya, at bakit nila ako kinamumuhian ng ganito? Tapos, dumating ang unang malaking twist. Na-corner si Arthur ni Brenda sa break room, kumikinang ang salamin niya. Arthur, sabi niya, mahina ang boses. Alam ko ang ginagawa mo. Naghahanda si Arthur sa pagbubunyag ng Yeti. Mas malala pa sa inakala ko. Kasali ka sa Badger Racing. Hindi ba? Kumurap si Arthur. Badger Racing? Anong sinasabi mo, Brenda? Tanong niya, litong-lito. Naisip niya, ito ba ay isang uri ng code? Para sa disco dancing? Binagsak ni Brenda ang isang folder sa mesa. Puno ito ng malabong photos ni Arthur malapit sa maputik na field, screenshots ng financial transactions niya, na mga bayad lang para sa lola niya, at printouts ng mga kakaibang forum na nag-uusap tungkol sa Racing Badgers. Huwag kang magkunwaring inosente, Arthur, bulong niya. Ang mga late nights, ang biglang pagdating ng cash, ang kakaibang amoy ng lupa at balahibo sa iyo, ang suspicious na glitter. Lahat yan, konektado. Ikaw ang utak sa likod ng ilegal na underground Badger Racing Ring. Nga si Arthur, hindi siya ang Disco Yeti ang habol niya. Akala niya, Badger gangster siya. Ang dark secret niya, nakakatawa pala, pero ang akusasyon niya, delikadong seryoso. Sinubukan niyang magpaliwanag, sabihin sa kanya ang tungkol sa competition, kay Lola Pumble, pero umiling lang siya. Tinawagan ko na ang polis, Arthur, sabi niya, may halong tagumpay sa mata. Darating sila anumang oras. Bumagsak ang mundo niya, maaaresto siya dahil sa Badger crimes, at may sakit pa rin ang lola niya. Ang gulo, dumating ang climax sa final night ng National Dance-Off. Si Arthur, bilang The Disco Yeti, nakatayo sa gitna ng stage. Nanalo siya, nagpalakpakan ng crowd, kumislap ang mga ilaw. Ang host, isang sobrang tan na lalaki na ang pangalan ay Barry, iniabot ang microphone. At ngayon, sigaw ni Barry, ang sandaling hinihintay ninyong lahat. Ang grand reveal, sino ba si The Disco Yeti? Tahanda ang inabot ni Arthur ang ulo ng Yeti costume niya. Nanginginig ang mga kamay niya. Narinig niya ang sirena na papalapit sa malayo. Ito na, ang kahihiyan. Ang pag-aresto, huminga siya ng malalim. Bahala na, isip niya. Sakto pagkaabot ng daliri niya sa zipper, bumukas ng bigla ang mga pinto ng arena. Nakatayo si Brenda Higgins doon, kasama ang 2 police officers, kumikinang ang kanilang badges. Freeze, sigaw niya, itinuro si Arthur. Siya yan, ang Badger King. I mean, si Arthur Pumble. Siya ang nagpapatakbo ng underground Badger races. Nagulat ang crowd. Litong-lito si Barry, Badger King. Paano si The Disco Yeti? Si Arthur, dahil wala nang ibang choice, ni zipper pababa ang costume niya. Natanggal ang ulo ng Yeti, inilantad ang simple niyang mukha ng accountant. Nagulat ulit ang crowd, hindi dahil siya ang Badger King, kundi dahil si The Disco Yeti ay si Arthur Pumble. Namutla si Brenda, nalaglag ang panga niya, Arthur Pumble, The Disco Yeti, pero, ang mga Badgers. Tapos, isang boses mula sa crowd ang pumutol sa katahimikan. Isang pamilyar na boses, ay, Brenda, dear, hayaan mo na ang kawawang bata sumayaw. Malapit na niya makuha, si Lola Pumble pala, ipinasok siya ng isang orderly, mukhang sobrang healthy, na may mapanuksong kislap sa mata. May hawak siyang maliit, mabalahibo, at nagpupumiglas na nilalang sa ilalim ng braso niya. Tumingin ang mga police officers kay Lola Pumble, tapos sa Badger, tapos kay Brenda, na mukhang hihimatayin na. Isang officer ang lumapit, Mrs. Pumble, tanong niya. Hinihanap ka namin, sa nakalipas na 5 taon, actually, ang Badger Queen. Titig na titig si Arthur sa lola niya. Badger Queen, ang bait, inosenteng lola niya. Kinindatan niya si Arthur. Ay, kailangan may magbayad para sa unang batch ng medical bills ko, Arthur darling. At ang thrill ng race. Oh, ang sarap, itinuro niya ang nagpupumiglas na Badger. Ito si Bartholomew, ang pinakamabilis kong racer. Umiikot ang mundo ni Arthur. Ang sakit, ang medical bills, lahat ba yun ay set up? Ang lola niya, ang utak sa likod ng illegal na Badger Racing Ring. At siya, si The Disco Yeti, isa lang palang distraction, isang di sinasadyang frontman para sa wild na plano niya. Tumawa si Lola Pumble, magaling ka sa mga sayaw mo, Arthur.
Alam kong kay Brenda ka magpo-focus para malito siya sa akin. Ang galing mong panlinlang, dear. Si Brenda, napahiya, sinubukan iligtas ang pride niya. Kaya pala, ang mga tunog ng badger sa office niya, ang kakaibang samples ng balahibo, ang dumi, gawa mo pala lahat yun, Mrs. Pumble. Ngumiti lang si Lola Pumble. Ay, dear, tinuruan ko si Arthur ng lahat ng alam niya tungkol sa dirt and fur. Pero ang dancing, gawa niya yan lahat. Naaresto si Lola Pumble, pero umalis siya na nakangiti ng mayabang, at kumaway pa kay Bartholomew, ang badger. Si Arthur, hindi na lang ang boring na accountant, siya na ngayon ang sikat na disco yeti, isang viral sensation. Na-save niya ang lola niya, sa isang paraan, sa pagbubunyag ng kakaiba, nakakatawa niyang totoo. Ang prize money, napunta sa legal defense niya, na mas mahal pa sa sanay medical care niya. Si Brenda, sobrang napahiya, umalis sa trabaho niya. Pero pagkalipas ng ilang linggo, nakita siya ni Arthur sa isang community dance class, awkward na sinusubukan ang tango. Mukhang ang thrill ng pagtuklas ng mga sikreto, kahit na mali ang pagkakaintindi, ay may gin-icing sa kanya. Hindi na babalik sa dati ang buhay ni Arthur. Hindi na lang siya si Arthur Pumble. Siya si The Disco Yeti, simbolo ng nakatagong saya, accidental fame, at ang totoong kakaibang buhay. Natutunan niya na kahit ang pinakatahimik na tao, at ang pinakamabait na lola, ay kayang magtago ng pinakamababangis, pinaka-hindi inaasahang katotohanan. At minsan, ang pinaka-nakakatawang sikreto ay yung hindi mo talaga inasahan. Ikaw, ano sa tingin mo? Tama ba ang ginawa ni Arthur? Anong gagawin mo kung ang lola mo pala ang Badger Queen? Sabihin sa amin sa comment sa ibaba, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang hindi ka panipaniwalang kwento.